Makakausap natin ngayong umaga si Ginoong June Magno, ang founder ng Truck Drivers Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Sir June, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kasi pag Umaga, Sir Bernard, no, maraming salamat po sa programa ng UNTV. Dito may bibigay natin, may papayag natin kung ano nga ba yung kalagayan ng truckers ngayon. So ngayon, kasama Bernard, medyo sa kasalukuyan, nakakaya pa natin, kinakaya pa natin, no? Kahit na maliit na ang kita dahil sa sobrang taas ng petrolyo. So sana nga po, meron kaming panuwagan na kung tutulungan kami ng pamahalaan na mabigay yung hinihiling natin na kahit papaano ay makatuwang sa nahihirapan naming sitwasyon sa traffic. So ito po yung panuwagan natin, no? Dun sa oil subsidy, sa fuel subsidy, sa ngayon po hindi pa namin immediate na hihilingin yan para hindi tayo makasabay sa ibang transport sector na mas nangangailangan. So dito, kasamang Bernard, no, yung suspension lang ng fuel excise tax saka 12% VAT ang napaka-importante sa atin. Malaking bagay na po yun para tuloy-tuloy natin mahatid yung pagkain sa pagkainan sa mga pamilyan po, no? Saka sir, yung 24/7 po na truck ban, sana po wag itong anunsyo lang ng MMDA dahil po ang krisis po ay hindi lang po MMDA, Metro Manila ang sakop. Ito po ay kabuong Pilipinas. So sana po gawin ito, buksan ito na gawing 24/7, bigyan ng laya ang mga trucker na mabilis na makapaghatid po ng mga produkto. Sa dito po, malaking bagay ito kasi imbis na maliit lang kita namin, isang biyahe, isang araw, magiging doble. Tsaka po yung truck ban po, ito po ay napaka-importante sa amin sa ngayon, lalo na sa crisis. Yun nga po, dadaanin na lang po namin sa dami ng delivery para po hindi namin masyadong maramdaman. So yun po, ang panawagan namin sa ngayon para sa trucking industry. Ginoong Magno, para magka-idea lang po yung ating mga manonood. Gaano po ba karami yung nasa sektor ng inyong grupo, itong mga truckers? At pangunahin, saan-saan po ba ang operasyon ninyo, Ginoong Magno? Yes, so yung sa akin po, yung sa Truck Drivers Philippines po, iba-iba po kasi ito kami ay grupo ng mga truck driver. Pero po, meron po kaming mga operators na kasama din. Iba po yung grupo ng CTAP, INTA na sila po mismo and directly ng mga truck operators. So sa amin sa Truck Drivers Philippines po, ang total po namin nakabuuan, nasa 300,000 po yung active members namin. Dati nagkaroon kami ng 700,000 record during the time na sumubo kami sa party list. Pero ngayon po, nasa 300,000 active members po nationwide ang aming grupo. Ito pong sinasabi niyo yung 300,000 na active members ninyo. Sa ngayon po ba ito hanggang ngayon ay nakakaya para namang kumbaga bumiyahe kahit mataas na pa rin despite ng sunod-sunod itong nakaraang rollback ay lahat po ba ito nakakabiyahe pa rin o meron ng tumigil muna? Sa aming grupo, ang natatala po namin, nasa 20 to 30% po, gaya nga po ng sinabi ko dun sa panawagan ng Manubela. Nasa 20 to 30% na po yung humihinto sa amin, na driver na hindi na nakakapasada. Dahil po yung mga amon nila ay itinigil na, lugi na nga po sa nagkaroon po kasi kami na on-call. For example, dapat 5 trips kami per week or 7 trips sa isang linggo. Ngayon po, nagiging 2 na lang. Minsan nga po ay hinahati na nga lang po yung biyahe at napapakiusapan na rin kami sa bayad na medyo discounted na rin po yung bayad sa amin mga driver. Yung mga nakakasurvive, paano po yung ginagawa niyong pamamaraan para kahit papaano makapagpatuloy pa rin kayo ng trabaho dahil mataas itong presyo nga po ng kinakarga nating fuel? Paano po kayo nakakasurvive? Ito ba, nagdadagdag ba kayo ng singil doon sa mga kumukuha sa inyo? Sa ngayon po, iba po kasi yung usapin ng tracking. Hindi po ito yung pagka namasada ka, para kung sa jeepney, pag namasada ka, okay lang. Pag di ka namasada, balik ka sa ruta. Medyo may pinangangalagaan po kami sa negosyo.
yung kontrata po namin ay nakalagay, yung nakasaad sa kontrata, may mga flexible na contract, mayroon na pong straight contract per biyahe, per tonelada. Yun po yung hirap na hirap talaga ngayon. So ngayon, ang pinangangambahan din po kasi ng truck operators kung bakit hindi kami tuluyang humihinto. Kasi nga po, yung pangangalaga sa kontrata, saka nga po yung unawa natin na kapag ang tracker nga po ay huminto, talaga pong napakalaki nitong risk, baka magkaroon nga po tayo ng shortage sa pagkain. So nag-aabono po, minsan po, yun, nag-aabono na kami, pero yung iba naman po, may kita pa naman, manipis na nga lang po yung kita na isasang alang-alang na po namin yung budget dapat sa mga maintenance ng truck. So kung tinitingnan natin na nagninegosyo tayo at maliit ang kita, sa mga susunod po yan, pagka nasira po yung truck namin, baka wala na po kami maitustos para sa maintenance. Kaya po, mahalaga itong rollback na binabanggit ng ating gobyerno. Sana magdire-diretso na bumaba ang diesel para ma-maintain po namin. Pero kung continuous po at tataas ulit ang diesel, doon na po kami hihingi ng fuel subsidy sa ating pamahalaan. Mhm. Ngayon magkakaroon po ng rollback eh. Ano po ba pangunang gamit nyo, Sir Jun? Diesel po ba? Diesel? Yes po, ang mga truck po natin, kadalasan po, karamihan po, almost lahat diesel po. Nasa 30 to 40% po ang bago magkaroon ng crisis. Yan po ang inaalat namin na nagastusin na percentage pagdating po sa pagkonsumo ng diesel. Ngayon po, nasa 50 to 70% na po. May 30% na lang po kaming pinagkakasya. Diyan pa po kukuhanin nga yung operation cost, kagaya po pagpapasweldo sa tao, sa driver, sa pahinante, sa mga ibang mga buwis, sa lansangan. Yun po. Kaya po halos wala na kami natitirahan. Opo. Ito po nga inyong mga hinaing panawagan sa gobyerno. Nagkaroon na po bang tangka ang inyong panig o kaya sa sektor naman ng ating pamahalaan na kayo ay magkausap? O meron na po kayong gagawing pakipag-usap kung wala pa? Meron po yung mga iba pong malalaking organization ng trackers nag-uumpisa na po at ako po nag-reach out na rin po ako sa mga ibang organization para makapagsama-sama kami at makahingi kami ng unified statement na tulong para sa ating pamahalaan kung ano na ba at ano yung immediate na pangangailangan namin. Hindi ko po kasi kaya sabihin kasi masyadong malaki po ang tracking. Bigyan po natin ng pagkakataon din ang iba kung ano ba yung sitwasyon na sa kanila, sa pananaw nila dito sa tracking. Mhm. Pero kung kayo po ang tatanungin, gaya na nabanggit nyo kanina, ang immediate para sa inyo, suspension ng VAT, excise tax, yung may binabanggit pa po kayo tungkol sa 24/7 truck ban. Yes, so yung sa truck ban nga po, ito nga po ay immediate na tulong sa amin. Bigyan po natin ng pagkakataon nga po yung tracker na kung manipis ang kita namin, gawin namin 2 o makatatlong biyahe man lang kami. Saka ito po sa ngayon, yung truck ban, bakit ba natin i-implement? Kasi nakaka-apekto siya sa mga sa mga tao, sa mga commuters, sa mga sa pedestrian. Pero sa ngayon po, dahil nga po may crisis, maluwag na po yung kalsada natin. Hindi na po siya iigpit na kagaya dati dahil nga po kung araw-araw 24/7 ay makakapag-deliver yung mga truck, hindi po siya magiging imbudo, hindi siya magiging sabay-sabay yung paglabas ng truck at nagkukos pa po na aksidente, traffic, dahil nga po hinahabol mo yung oras ng window hour para po ikaw makapag-deliver. So paluwagin po natin ngayon para mapunaan namin, makatulong po ang truck operator na continuous na malagyan po ng paninda, pagkain ang ating mga warehouse na mga delivery. Ayun, so ibig sabihin, kung pwede, sana muna, alisin muna truck ban. Ganun yung gusto nyo pong mangyari. Yes po, hindi naman po ito sinasabi natin na ngayon lang po crisis. At ito po ay nata-timing dahil po kailangan din po namin na dumami yung biyahe at mabilis namin magawa para po hindi tayo magkaroon ng shortage. Saka, Sir Bernard, sana naman ang gobyerno, wag lang po puro Metro Manila. Ang tracking po ay buong Pilipinas, hindi lang po Metro Manila ang tinamaan. Paano po Metro Cebu? Paano po ang Mindanao natin? Sana po yung gagawing paglilift ng ban ay hindi po sa kamay nila lang, kundi pati isama po ang local ordinance, ang local government. Dahil po dyan po ang mahigpit pa talaga po kahit saan po.
ang local ordinance po at ang national ay hindi po nagtutugma. Sana po pagkaisahan na tanggalin muna ang truck ban para hindi kami masyadong maapektuhan at makapagtuloy-tuloy kami ng serbisyo para sa taong bayan. Mhm. Nabanggit niyo po dun sa interview ng reporter natin nung nakaraang araw, yung tungkol sa overloading na gusto nyong ilapit sa Pangulo. Ano po ba yung bagay na ito na hinihingi nyo ng tulong tungkol sa overloading? Yes po, sa amin po kasi sa Truck Drivers Philippines, kami po yung the most affected dito sa sa overloading na dapat silipin. Kaya naman po ay katuwang naman po natin at nakipag-ugnayan na po tayo sa mga truck operators na mga presidente at naiupo po natin yan. No? Actually, dinulog na rin po natin yan sa LTFRB kaya Attorney Bigor Mendoza at saka kay Asek Lacanilaw ng LTO, inupuan na po namin yan. Ngunit po ang paliwanag nga po, dahil malaki po yung usapin na overloading, hindi po kakayanin nila yan, hindi kakayanin na isa lang. So napagkausapan po nga po namin, dapat po ito iupuan ng lahat ng sektor na involved dito. Magkaroon po tayo ng pagpapatawag, isama natin ng DPWH, ang LTO, ang DOTR, ang DTI, lahat po ng sangay, ang mga stakeholder para upuan kasi nga po nangyayari ito sa kabila po ng panawagan ng 8794 na anti-overloading. Majority po ng truck na tumatakbo sa kalsada, mga 85 to 90% po overloading po. So ngayon po, kaya po nangyayari, kaya kami nag-react dito ng mahigit. Kasi po ang namamatay po ay ang mga truck driver. Ang dami po, araw-araw, kabi-kabila. Nakita niyo po sa programa niyo lang po sa UNTV. Siguro naman po, maya nakikita niyo, nag-loose brake, nasiraan. Kasi nga po, ang totoo dun sa nilong, overloaded po. Ito po, napakalaki po nito na humihingi po ang truck operator din, hindi lang po ang truck driver. Ang truck operator na rin po, wala kami magawa. Ang tawag nga po dyan ni Asek Bigor Mendoza, nagkakaroon po ng predatory pricing. No, yung mga nagpapakarga po, sila po ang nagbibigay sa amin ng timbang kung ano yung dapat na maikarga. Wala po kami magawa. Ang truck operator po, ayaw po naman talaga ng magkarga ng overload. Gusto nyo bang sirain yung truck nyo? Gusto nyo bang wala kayong claim sa insurance dahil overloaded kayo? Gusto nyo bang makapatay ng tao? So ayaw po natin lahat yan. Pero wala po kami nagagawa kasi yan na po ang kalakaran. Kapag hindi nyo po kinuha yung pangarga, may iba pong kukuha. So sana po magkaroon ng pananagutan dito kung sino pa ang nag-aalok ng biyahe na overloaded. Kasi nga po dahil sa baba ng rate, so sana po yung truck rate ay pag-usapan para po hindi na po mapilitan na mag-overload. Kung bagsano, pinupuwersa natin ang ating karsada, nawawasak ang karsada, bumabagsak ang tulay, paulit-ulit ang aksidente. So dahil lang po sa overloading. Ito pa masakit, kasamang Bernard, ang mga truck driver dahil nga po sa nagkaroon din na implementation na magkaroon ng 10 points actually. Pagka overloaded po, automatic yan. Pag nahuli ka, 10 points demerit system. Bossing, ang truck driver binigyan lang po ng 40 merit. Kung 10 years po ang validity ng lisensya mo, nahuli ka ng 4 na beses, wala ka na pong hanap buhay kasi revoke na po license mo or suspended na agad. Kaya po natatakot po yung mga truck driver ngayon. Makikita niyo po, kabi-kabila, nagpupunta na po sa ibang bansa. At karamihan po ng mga truck driver na naubos yung kauhuli, yung lisensya nila na hindi po bumabalik yung merit points, nag-a-apply na po ng finante. So yan po ba ay tulong? Nakikita niyo po ba yung sanhe ng nitong demerit system nito ay hindi po nauugnay. So nakakaroon po tayo ng shortage. Yung nauna nga lang po yung crisis na langis, pero ang shortage po sa driver, napakalaki na po. At saka po yung mahapang oras na ginawa po nilang 4 na taon para magkaroon ka ng additional code. Kawawa po, nauubos po yung mga truck driver. Opo, ano ang naging tugon ng nakausap niyo yung LTFRB patungkol po dito? Briefly, Sir Jun, ano ang naging sagot sa inyo para masolusyonan niyang Yes, hiling niyo na yan? Actually, sa sobrang laki nga po, aminado naman po si Asek Bigor Mendoza na hindi po ito basta-basta. Sabi ko nga po, at least nagpakita sila ng paunlak, nagpatawag siya ng
ng pagpupulong, pati rin naman po ang mga truck operators saka mga truck drivers Philippines doon, pag-aaralan pa po, gagawan, titingnan, susuriin dahil nga po magkakaiba po ang truck. Meron pong 6-wheeler, may trailer, meron pong 10-wheeler at iba-iba pa po. May nagkakarga po ng mga heavy equipment. So kaya lang po, sana pag sinabing tutugunan, pag-aaralan, sincere, hindi po maghihintay na kung kailan po. Kasi ang aksidente po at ang usaping overloading po ay nasa batas po yan. So sana talaga ipatawag, magkaroon ng interagency meeting na kung talagang gusto tingnan yan, immediately, after the crisis po, dapat po may isang panel na dyan na tinututukan kasi ayaw na po namin. Ayaw na po natin talaga yung overloading na yan. Kasi tandaan nyo, buwis ng gobyerno. At sa totoo lang, hindi po sa totoo lang, kung titingnan natin yung pag nakawan ng korupsyon sa karsada, pati nga po yun, yung nasirang karsada, tumagsak na tulay, isisisi sa amin. Dumadaan lang naman po kami dyan at kami po nagbabayad ng buwis. So yun po, sa amin lahat, sa tracking lahat ng sisi. Kung sincere, ang hamon ko, Pangulong Bongbong Marcos, tulungan mo kami, tulungan mo ang tracker, tulungan mo ang mamamayang tao na hindi mabiktima ng aksidente, tulungan mo ang truck driver. To be honest, Sir Bernard, medyo nabubulag nga yung ating gobyerno. Kung titingnan po natin, ang Pilipino po ay napakagaling. Mahusay po tayo. Ang mga minero natin, di ba? Ang ibang worker natin sa abroad, diyan po tayo nakilala. Milyong truck driver po ang kailangan sa abroad. Bakit po ba hindi ito gawing formalized at paramihin natin yung truck driver para po gumanda ang servisyo ng truck driver, ang galingan nila. At mag-deploy po tayo ng mga truck driver sa abroad. Hindi po apektado, takot po yung mga operator dito ng una. Pero hindi po Kung katuwang ang gobyerno at imbis na 10 ang driver, gagawin natin 30 at yung mga tambay, tuturuan natin maayos ng driver. Baka nga po yumaman ng Pilipinas dahil lang po sa remittance na bilyon-bilyong ipaparating namin. Dahil po ang kakayanan ng Pilipino ay napakaganda po at competitive pagdating po sa pagmamaneho sa abroad. Okay, marami po kayong nabanggit na punto, Sir Jun. May mga gusto pa sana ako itanong sa inyo, kaya lang kulang po yung ating oras. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob nyo po sa amin, Mr. Jun Magno, ang founder po ng Truck Drivers Philippines. Maraming salamat po, Sir Jun. Salamat po, Sir Bernard.